Madaling araw pa lang ay gising na si Mang Ernesto. Sanay na siyang bumangon bago pa sumikat ang araw dahil ganoon ang buhay ng isang taxi driver sa Maynila. Habang tahimik na nakahiga ang kanyang asawa at mga anak, marahan niyang inayos ang kanyang uniforme na dilaw na polo na may tatak ng salitang taxi. Sa maliit nilang kusina ay nagsalang siya ng kape at kinain ang malamig na pandesal na natira pa agabi. Habang ninunguya ang tinapay, naisip niya ang mga gastusin sa darating na linggo, bayad sa kuryente, tuition ng panganay at gamot ng asawa na madalas sumasakit ang likod. Hindi man madali, lagi niyang sinasabi sa sarili na kakayanin basta't magtatrabaho ng tapat at walang niloloko. Paglabas niya ng bahay ay sinalubong siya ng malamig na simoy ng umaga. Bit-bit ang simpleng baon sa maliit na plastik, tinungo niya ang lumang taxi na nakaparada sa gilid ng kalsada. Halos 10 taon na rin ang gulang ng sasakyan. May mga gasgas at luma na ang upuan, pero maayos pa rin niya ang naaalagaan. Naupo siya sa driver's seat, saglit na tumingala sa rearview mirror at nagdasal. Panginoon, sana maging maayos ang biyahe ko ngayong araw. Ingatan niyo rin ang pamilya ko habang wala ako. Pagkatapos ay pinaandar niya ang makina at nagsimula na siyang bumiyahe. Habang unti-unting nagkakakotse sa kalsada, sinubukan niyang maghanap ng mga pasahero. May ilan siyang naisakay, isang estudyanteng nagmamadali, isang nanay na may dalang bayong, at isang matandang lalaki na pauwi galing palengke. Sanay na si Mang Ernesto sa iba't ibang mukha at kwento ng pasahero, pero sa kabila ng pagod, laging may ngiti siyang ibinibigay. Para sa kanya, ang maliit na kabaitan ay malaking bagay na. Habang patuloy ang kanyang biyahe, napaisip siya sa kanyang 2 anak. Ang panganay ay nasa kolehiyo at nangangarap maging guro. Samantalang ang bunso ay nasa grade school at palaging masigla tuwing nagkukwento tungkol sa kanyang mga guhit at proyekto sa paaralan. Madalas ay hindi niya maibigay ang mga gusto ng kanyang mga anak. Pero ipinagmamalaki niya na kahit paano'y nakakapag-aral ang mga ito. Ang kanyang asawa naman ay isang simpleng may bahay na gumagabay sa pamilya habang siya'y nasa kalsada. Kaya naman, kahit gaano kahirap ang trabaho, hindi siya nagrereklamo. Ang bawat pawis at oras sa kalsada ay para sa kanila. Mabilis lumipas ang oras sa kalsada. Tanghali na nang makaramdam siya ng gutom, kaya ipinarada niya sandali ang taxi sa tabi ng isang karinderya. Bumili siya ng murang ulam, isang puting kanin at adobong manok. Habang kumakain, naisip niya kung gaano kaiksi ang oras na pwede niyang ilaan para sa sarili. Pagkatapos ay agad siyang bumalik sa taxi dahil alam niyang bawat minuto ay katumbas ng kita para sa pamilya. Simple lang ang pangarap niya, makaraos sa araw-araw at maitaguyod ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Makalipas ang ilang oras ng pagmamaneho, naramdaman niya ang matinding init ng hapon. Halos bumigat na ang kanyang mga mata sa sobrang pagod, pero pinilit niyang magpatuloy. Sa bawat kanto ay umaasa siyang makakasakay muli ng pasahero. Sa isip niya, baka ngayong araw ay swertehin siya at makakuha ng magandang biyahe. Hindi niya alam na ang susunod na pasaherong sasakay ay magdadala ng malaking pagbabago sa takbo ng kanyang buhay. Pagsapit ng hapon, habang mas lalong kumakapal ang trapiko sa EDSA at pumibigat ang hangin sa init, pumara sa gilid ng kalsada ang isang binatang nakaitim na suit. May kinang ang relo at may hawak na makapal na telepono. Nakalagay sa braso ang leather briefcase na halatang mamahalin. Tumango siya ng bahagya at walang imik na bumukas ang pinto ng taxi. Umupo siya sa likuran na para bang sanay na sanay siyang utusan ang mundo. Nakasimangot ang kanyang mukha at halatang mainit ang ulo. Bago pa man makapagsalita si Mang Ernesto, tumahol na ang boses ng binata sa telepono, parang may inaaway sa kabilang linya. Sabihin mo sa board na darating ako, wag nila akong uunahan sa desisyon.
Ako ang bahala sa deal na to. Ibinaling niya ang tingin sa salamin at nagkatinginan sila ni Mang Ernesto. Kuya Ayala, bilisan nyo. Huwag kayong dumaan sa masikip. Kung kaya nyong lampasan yung pila, gawin nyo. Late na ako. Maingat na tumango si Mang Ernesto at pinaandar ang sasakyan. Sanay na siya sa ganitong uri ng pasahero. Mabilis magsalita, malaki ang tingin sa sarili, at parang ginigiba ng inis ang buong araw. Pinilit niyang panatilihin ang magalang na tono. Sige sir, dadaan po tayo sa mas maluwag. Subukan ko po sa kabila, baka mas mabilis. Napasinghap ang binata. Subukan? Hindi pwedeng subukan kuya. Siguraduhin niyo, may meeting ako sa Ricardo V. Holdings. Hindi pwedeng mahuli. Napatingin si Mang Ernesto sa rear view mirror. Ricardo V. Holdings, pamilyar na tunog ng kilalang kumpanya sa Makati. Nilakasan niya ng bahagya ang aircon dahil pawis na rin ang binata. Halatang galing sa sunod-sunod na lakad. Habang bumabagtas sila sa service road, nakatuon ang binata sa telepono. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang kutsilyong dumados-dos. Mabilis, matalim, wala halos konsiderasyon sa sinumang makakarinig. Hindi ako papayag na madelay ang signing. Sabihin mong hintayin nila ako sa boardroom. At kung may reklamo sila, ipaalala sa kanila kung sino ang nagligtas ng Q2 numbers. Sa bawat patlang ng tawag, nagbubuga siya ng mahahabang buntong hininga, may halong paggayamot. Minsan ay itinuturo niya ang kanan o kaliwa nang hindi man lang nagsasabi ng pakiusap. At sa bawat utos, marahan lang ang sagot ni Mang Ernesto. Opo, sir. Kakanan po tayo. Opo, sir. Kakaliwa po sa susunod. Sa loob ng taxi, bahagyang amoy kotse ang lumang upuan, hinalukan ng mamahaling pabango ng pasahero. Mula sa salamin, tinititigan ni Mang Ernesto ang kurbada ng trapiko, nagkakalkula kung saan pwedeng sumingit ng hindi nakakaabala sa iba. Wala siyang reklamo. Trabaho niya ang maghatid, hindi makipagtalo. Ilang minuto ang lumipas at nagluwag ang palsada. Nakasabay nila ang bus, jeepney at ilang sasakyan na pahinto-hinto sa terminal. Panay pa rin ang tawag ng binata. Hindi ko kailangan ng rason. Kailangan ko ng resulta. Sa huling kanto bago ang Ayala, biglang humaba ang pila at nagparang sirena ang tunog ng busina sa paligid. Tumingin ang binata sa orasan niyang makinang, sumimangot ng mas malalim sa kabahagyang tumagilid para sumilip sa harap. Kuya, bilisan pa, ano bang daan to? Pinakalma ni Mang Ernesto ang sarili at marahang sumagot. Ito po ang pinakamabilis natin ngayon, sir. Bawal po ang counterflow at bantay po rito ang MMDA. Mahuhuli tayo kung pilitin. Hindi na muling sumagot ang binata, nagpatuloy lang sa pagtipas sa telepono at paminsan-minsay umiiling sa inis. Sa likuran, naulinigan ni Mang Ernesto ang pagkatok ng briefcase sa upuan at ang kaluskos ng matapal na pitaka sa bulsa ng pantalon habang nag-aayos ng upo ang pasahero. Nang sa wakas ay makarating sila sa tapat ng isang salaming gusali, nagliwanag ang mata ng binata. Nilabas nito ang card na pwedeng ipangbayad at iniabot sa harap. Swipe mo na lang o tap mo. Tapos wag mo nang i-round up ha. Exact lang. Natawa sa sarili si Mang Ernesto sa pag-iral ng gawin ng ilan na singsing kong kwenta pero hindi niya ipinahalata. Tinap niya ang card, umilaw ang maliit na terminal at tumunog bilang senyas ng matagumpay na transaksyon. Salamat po, sir. Ingat po kayo, magalang na paalam ni Mang Ernesto. Hindi na tumingin ang binata. Bumukas ang pinto, lumabas siyang mabilis, kinuha ang telepono at briefcase at halos takbong pumasok sa lobby ng gusali. Ang gwardiya ay bahagyang yumuko at ang receptionist sa loob ay nakaabang na. Isasara na sana ni Mang Ernesto ang pinto at aalis na dapat para maghanap ng susunod na sakay. Nang mapansin niyang may naiwan sa upuan sa likod. Unay inakala niyang panyo lang o resibo, pero nang nasilayan niya ang gilid ng itim na leather,
na nakasingit sa pagitan ng seat at backrest. Nanlamig ang kanyang palad. Dahan-dahan niyang inabot iyon at tiningnan. Isang makapal na wallet, malinis ang tahi, at halatang bago. Saglit siyang napatingin sa lobby kung saan kakapasok lang ng binata. Sa likod ng lobby glass, nakikita pa niya ang siwang ng elevator na unti-unting sumasara. Napatigil siya. Naiwan, bulong niya sa sarili. Saka mabilis na bumaba ng taxi at kumatok sa salamin ng lobby. Pinigil siya ng gwardiya. "Boss, may naiwan ang pasahero ko. Pakisuyo naman." Tinapik ng gwardiya ang ID sa dibdib. "Sir, bawal pong pumasok basta-basta. Ano pong pangalan ng hinahanap nyo?" Sa loob ng taxi ay muling sumilip si Mang Ernesto sa wallet. Hindi niya ito binuksan ng buo. Tiningnan lang niya kung may ID sa nakasilip na clear pocket. Nakatatak ang pangalang Adrian V. Viloria at ang logo ng Ricardo V. Holdings. Huminga siya ng malalim. "Si Adrian Viloria, sir. Naiwan niya to sa taxi ko." Tumango ang gwardiya, pero halatang alangan. "Kung pwede, sir, iwan niyo na lang dito. Kami na mag-aabot." Napailing si Mang Ernesto. Sa dami ng kwentong naririnig niya sa kalsada, mas kampante siyang direktang maibalik ang gamit sa mismong may-ari. "Pasensya na po, boss. Ako na pong magbabalik. Babasa ko lang kung paano ko siya mahahanap." Marahang tumango ang gwardiya at umatras. Sinyalis na kung ganun ang gusto niya ay hindi niya pipilitin. Bumalik si Mang Ernesto sa loob ng taxi, tahimik na naupo at muling tiningnan ang wallet nang hindi bastos o usyosero. Sapat lang para malaman ang identidad at paraan ng pakikipag-ugnayan. Sa unang buklat ay agad sumungaw ang mga card na hindi niya inaakalang ganoon karami. Corporate ID, 2 credit card, isang black card na madalas niyang maririnig sa balita, driver's license, at ilang business cards na may nakalimbag na titulo ni Adrian bilang Head of Finance sa Ricardo V. Holdings. Sa pinakaloob na bulsa ay may nakaipit na ilang libong piso, malulutong pa. Mayroon ding maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na paalala tungkol sa oras ng board meeting. Narinig niya ang sarili niyang huminga ng mas malalim. Sa pagkakataong iyon, napasulyap siya sa salamin at nakita ang sarili niyang mukha, may guhit ng pagod, pawis sa sentido at alon ng mga tanong. Ang perang iyon, kung tutuusin, kayang pantawid ng 1 linggo ng bigas at ulam, bayad sa kuryente, gamot ng asawa. Pero mas malakas sa anumang tukso ang tinig na paulit-ulit niyang sinasambit sa umaga. Maging tapat, gumawa ng tama, at umuwi ng malinis ang konsensya. Pinagpapawisan ang kanyang palad habang isinasara ang wallet at inilagay ito sa glove compartment. Hindi niya ito ikinubli para itago, kundi itinago para ingatan, na para bang hawak niya ang isang bagay na kailangang maibalik agad sa tamang kamay. Umakma siyang bumusina para paalis na, pero hindi gumalaw ang kanyang paa. May kumikiliti sa loob, ang alaala ng sinabi ng binata kanina, ang paraan ng pag-utos nito, at ang pag-astang tila lahat ay utusan lamang. Saglit niyang naramdaman ang kirot ng kaunting tampo at bigat ng katotohanang madalas ay minamaliit ang mga tulad niya. Ngunit agad niya iyong binitiwan sa isip. Wala siyang oras para magkimkim. Ang mahalaga ay maibalik ang wallet. May pangalan siya, may kumpanya, may address sa corporate ID. Madali na itong maibabalik. Pinatay niya ang metro at nagpasya. Ihahatid niya mismo ang wallet sa opisina at kung hindi man siya papasukin, hahanapin niya ang paraan. Hindi dahil naghahanap siya ng kapalit o pabuya, kundi dahil sa paniniwalang ang kabutihan ay hindi kailangang ipagmalaki. Ginagawa lang ito dahil tama. Pinakawalan niya ang mahabang buntong hininga, pinaandar ang makina, at marahang umusad papasok sa tapat ng gusali kung saan nakasabit ang malalaking letra ng Ricardo V. Holdings. Sa labas, unti-unti nang humuhupa ang araw at nagiging kulay ginto ang ilaw sa salamin ng mga tower.
Naramdaman niyang tila kumalma ang ingay ng Maynila sa loob ng taxi. Hinapros niya sandali ang glove compartment para bang pinanatag ang sarili. Hindi niya alam na sa simpleng desisyong iyon, umiikot na ang susi ng tadhana. At ang pagbalik ng isang wallet ang magpapaikot hindi lang ng kanyang araw, kundi ng buhay ng ilan pang taong nakasulat sa maliit na ID na iyon. Pagkaparada ni Mang Ernesto sa gilid ng kalsada, pinagmasdan niya ang makintab na gusali ng Ricardo V. Holdings. Malalaki ang salamin. Maraming tao ang papasok at palabas. Karamihan ay nakabarong o naka-business suit. Halatang hindi ito lugar para sa mga gaya niyang simpleng taxi driver, pero pinatatag niya ang loob. Bit-bit ang wallet. Lumapit siya sa guard na nakabantay sa pintuan. "Boss, pakisabi lang po kay Ginoong Adrian Viloria na may naiwan siyang gamit sa taxi ko." Magalang niyang pahayag. Saglit siyang tiningnan ng gwardiya mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. "Ano pong pangalan niyo, sir? At anong gamit po yun?" Tanong ng gwardiya. "Ako po si Ernesto, taxi driver. Naiwan po ni Sir Adrian ang wallet niya. Gusto ko lang po sanang maibalik ng personal para makasiguro." Mahinahong sagot niya. Lalong tumalim ang tingin ng gwardiya, halatang nagdududa. "Wallet daw po. Alam niyo bang malaking abala to kung hindi totoo?" Piniga ni Mang Ernesto ang wallet mula sa bulsa ng kanyang uniforme at marahang ipinakita. Hindi niya ito binuksan ng buo. Ipinakita lang ang gilid kung saan nakasilip ang corporate ID at pangalan ng may-ari. Doon lang lumambot ang mukha ng gwardiya. "Sandali lang, sir. Tatawagan ko po sa loob." Habang hinihintay, nakaramdam ng kaba si Mang Ernesto. Naisip niya, baka hindi agad siya papasukin, baka isipin ng may-ari ng wallet na may balak siyang masama. Pero nanalig siya sa paniniwala na kapag mabuti ang intensyon, kakampi ang pagkakataon. Maya-maya bumalik ang gwardiya at inanyayahan siyang sumunod. Dinala siya hanggang sa reception desk kung saan nakaupo ang dalawang sekretarya. Ang isa ay agad kumontak sa loob. "Sir Adrian, may taxi driver po dito. Naiwan niyo raw ang wallet." Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang elebator at bumaba ang binatang pasahero kanina, si Adrian. Suot pa rin nito ang mamahaling suit at nakakunot ang noo. Para bang iritado na agad sa ideya ng pagtawag sa kanya para sa ganitong bagay. Paglapit ni Adrian, magalang na iniabot ni Mang Ernesto ang wallet. "Sir, naiwan niyo po ito sa taxi ko. Mabuti na lang at agad kong napansin." Saglit na tiningnan ni Adrian ang wallet. Saka marahas sa kinuha mula sa kamay niya. Walang ngiti, walang pasasalamat, bagkus ay agad na sumimangot. "Bakit ngayon mo lang dinala? Alam mo bang importante to? Paano kung may nangyaring masama? Baka kinuha mo pa ang laman bago mo dinala dito." Pasigaw niyang sabi na ikinagulat ng lahat ng nasa lobby. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ernesto sa narinig. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya inaasahan na imbes pasalamatan ay pagbibintangan pa siyang magnanakaw. Ramdam niya ang pagtusok ng kahihiyan sa dibdib, lalo na at maraming empleyado ang nakamasid. May ilang nagbulungan, may iba pang lihim na nagvideo gamit ang cellphone nila. Hindi man nagsalita si Mang Ernesto, kitang-kita sa kanyang mukha ang lungkot. Dahan-dahan niyang idinukot ang panyo at pinunasan ang pawis sa kanyang sentido. Gusto niyang sumagot. Ipaliwanag na tapat siyang tao at hindi niya kayang galawin ang hindi kanya. Pero pinili niyang magtimpi. Alam niyang kahit ano sabihin niya, hindi siya pakikinggan ng taong nakaharap niya ngayon. Kung talagang tapat ka, dapat iniabot mo agad sa gwardiya. Bakit mo pa dinala rito? Gusto mo ba ng kapalit? Gusto mo ba ng pera? Tuloy-tuloy na paninisi ni Adrian habang nakataas pa ang kilay at tinuturo siya ng daliri. Para bang pinapakita sa lahat na siya ang tama at si Mang Ernesto ay isang taong may masamang intensyon.
Sa gitna ng tensyon, pinili ni Mang Ernesto ang katahimikan. Yumuko siya ng bahagya bilang tanda ng paggalang at sinabi lang, "Sir, wala po akong hinihingi. Gusto ko lang pong makabalik sa inyo ang gamit nyo." Ngunit hindi na siya pinakinggan pa. "Umalis ka na. Wala akong oras para dito." Maring utos ni Adrian bago siya tuluyang tinalikuran. Nawala si Adrian sa elevator. Iniwan si Mang Ernesto sa gitna ng lobby na tila pinanggalan ng dignidad. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palabas. Habang lumalabas ng gusali, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Imbes na guminhawa ang loob niya dahil naibalik na niya ang wallet, tila ba mas mabigat ang nadama niyang sakit at hiya. Nakatingin siya sa kalsada. Inipilit pakalmahin ang sarili. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong, "Ginawa ko na ang tama pero bakit ganito ang kapalit?" Sa gilid ng kanyang mata, di niya namalayang may ilang tao palang nagmamasid at saksing-saksi sa lahat ng nangyari. Isa sa kanila, isang sekretarya, ay tilang hindi makapaniwala sa kawalang hiyaan ng amo niya. Nang hawakan nito ang cellphone at tingnan ang naitalang video, alam niyang may nangyayaring mali at kailangan itong maituwid balang araw. Samantala, si Mang Ernesto ay muling bumalik sa kanyang taxi. Sumakay ng mabigat ang dibdib at marahang pinaandar ang makina. Hindi niya alam na ang araw na ito, na inakala niyang simpleng kabutihan lang ang kanyang ginawa, ay magiging simula ng mas malaki pang pangyayari na magpapabago sa kanyang buhay at pati na rin sa kinabukasan ng taong umalipusta sa kanya. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang insidente sa lobby ng Ricardo V. Holdings. Akala ni Mang Ernesto ay lilipas na lamang iyon at matutulog kasama ng kanyang sama ng loob. Subalit sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang balita, lalo na sa social media, hindi niya alam na ang mismong kahihiyan na naranasan niya ay magiging binhi ng mas malaking pangyayari. Isang hapon, habang nakapila sa terminal ng taxi, bigla siyang tinawagan ng isa sa mga kasamahang driver. "Pare, ikaw ba to? Viral ka ngayon sa Facebook." Hindi niya maintindihan ang tinutukoy, kaya't dali-dali niyang pinanood sa cellphone ng kaibigan ang video. Doon niya nakita ang malinaw na kuha ng pangyayari sa lobby. Siya, nakayukong iniaabot ang wallet, at si Adrian na galit, halos pasigaw na pinapahiya siya sa harap ng mga tao. Ramdam ni Mang Ernesto ang pamamanhid sa kanyang kamay habang pinapanood ang video. Hindi niya inakalang may nakasaksi at naglakas loob na ipakita sa buong mundo ang buong katotohanan. Sa loob ng ilang oras, libu-libong reaksyon ang bumuhos sa post. May mga netizens na galit sa ginawa ni Adrian. Grabe naman, imbes pasalamatan, sinigawan pa. Saludo kay Manong Driver, kahit ganyan ang trato, pinili pa ring gawin ang tama. Ang iba ay nagbahagi pa ng sariling karanasan sa mga taong minamaliit ang mahihirap. Lumaki ng lumaki ang issue hanggang sa mapansin na ng mga online news sites. Kinabukasan, lumabas na ito sa mga artikulo na may pamagat na tungkol sa taxi driver na nagsauli ng wallet ngunit pinahiya ng may-ari. Hindi matigil ang mga tao sa pagkomento. Habang lalo itong umaabot sa mas maraming mambabasa, mas lumalala ang galit ng publiko kay Adrian. Maraming empleyado ng kanilang kumpanya ang lihim na nakisali rin sa usapan. Nagkukwento tungkol sa ugali niya sa opisina. Arogante, palaaway at mapangmata. Lalong uminit ang usapan online at umabot pa sa telebisyon. Samantala, si Mang Ernesto ay nananatiling tahimik. Ayaw niyang magpaka-eksena, kaya't kahit tinatanong siya ng ilang mamamahayag, pinipili niyang umiwas. "Ginawa ko lang naman po ang tama. Wala po akong ibang hangad." Tanging sagot niya kapag may makulit na nagtatanong. Ngunit kahit anong iwas niya, hindi niya mapigilan na sumikat ang kanyang pangalan. Sa kalsada, may mga pasaherong nakakakilala sa kanya at pinupuri siya. "Kayo po ba yung taxi driver na nanbalik ng wallet? Ang bait niyo po."
salamat at may tao pang kagaya nyo. Nahihiya lang siyang ngumiti at tumango. Hindi siya sanay na binibigyan ng atensyon, lalo na't simpleng tao lang siya. Pero sa loob-loob niya, may kakaibang init na bumabalot sa puso niya. Init na dulot ng katotohanang may mga taong nakakaunawa pa rin sa tunay na halaga ng kabutihan. Samantala, sa kabilang panig, nagsisimulan ng maramdaman ni Adrian ang epekto ng kumakalat na balita. Sa unang araw ay binaliwala niya lamang ito. Para sa kanya, mawawala rin agad ang issue. Ngunit pagpasok niya sa opisina, naramdaman niya ang kakaibang tingin ng mga tao. Hindi na katulad ng dati na parang naglalakad siya na may otoridad at kapangyarihan. May ilan na hindi makatingin ng diretsyo at may mga bulungan sa kanyang likuran. Sa mga meeting, ramdam niyang hindi na ganon kainit ang pagtanggap sa kanya ng mga kliyente. Hanggang sa may ilang partner ang nagsimulang magbawas ng tiwala at nagtanong sa kanyang ama, tang mismong may-ari ng kumpanya, kung bakit nagagawa niyang maging ganon sa ibang tao. Doon nagsimulang mabasag ang imahe ni Adrian na matagal niyang pinapangalagaan. Isang gabi, habang nakaupo si Mang Ernesto sa kanilang maliit na sala, hawak-hawak ang lumang cellphone na halos sumasabog na ang notifications. Hindi niya maiwasang mapaluha. Hindi dahil sa saya ng pagkilala, kundi dahil sa dami ng taong bumati at nagpasalamat, nakaramdam siya ng pag-asa na hindi pa tuluyang nawawala ang kabutihang asal sa lipunan. Nagpasalamat siya sa kanyang asawa na tahimik lang na napaupo sa kanyang tabi. Pinapawi ang kanyang takot na baka pag-initan sila dahil sa pagkakakilanlan niya. Huwag kang mag-alala, wika ng kanyang asawa. Kung anuman ang mangyari, alam ng Diyos ang ginawa mong tama at hindi ka pababayaan. Niyakap niya ang kanyang asawa at napayakap din ang kanyang dalawang anak na dumapo sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon, dama niya ang kahulugan ng kanyang pinili, ang piliin ang tama kahit mahirap. Hindi niya alam na habang unti-unting sumisikat ang kanyang pangalan dahil sa kabutihang ginawa, ang kinabukasan ni Adrian ay unti-unti namang guguho. At ang lahat ng ito ay magsisimula lamang sa isang simpleng wallet na kanyang tapat na ibinalik. Sa darating na mga araw, haharapin ni Adrian ang mga kahihinatnan ng kanyang kayabangan, habang si Mang Ernesto ay patuloy na magiging huwaran ng katapatan para sa marami. Kinabukasan, sa mismong opisina ng Ricardo V. Holdings, hindi maikakaila ang bigat ng tensyon. Maraming empleyado ang nagkakatinginan, bulong ng bulong tungkol sa kumakalat na balita. Hindi na ito basta chismis sa social media. Usap-usapan na ito sa loob mismo ng kumpanya. Ang bawat empleyado ay may kanya-kanyang opinyon tungkol kay Adrian. May iba na takot pa ring magsalita, ngunit marami ang lihim na natuwa na sa wakas ay may nabunyag na tungkol sa ugali ng kanilang boss. Isa sa mga pinakamatinding nakasaksi ng insidente ay si Liza, ang sekretaryang nakaupo sa lobby noong araw na iyon. Siya ang nakapagtala ng malinaw na video gamit ang kanyang telepono. Noong una, nagdadalawang isip siya kung dapat ba niyang ipakalat iyon. Pero nang makita niya kung gaano kabigat ang ginawa ni Adrian kay Mang Ernesto, alam niyang hindi tama ang manahimik. Kaya't siya mismo ang nag-upload ng video at ngayon ay alam niyang maaari siyang managot kung matuklasan ito ng amo niya. Habang nag-uusap ang mga empleyado, biglang bumukas ang malaking pinto ng conference room at lumabas si Don Ricardo Villoria, ama ni Adrian at ang tunay na may-ari ng kumpanya. Tahimik ang lahat sapagkat bihira nilang makita si Don Ricardo na bumaba mula sa kanyang mataas na posisyon para lamang makisalamuha. Sa edad nitong mahigit 60 taon, kilala siya bilang isang respetado at makataong negosyante. Ang kanyang paglalakad sa hallway ay tila ba may kasamang bigat ng isang taong alam na may kailangang ayusin.
Agad siyang dumiretso sa opisina ni Adrian at pinatawag ito. Sa loob, naharap si Adrian sa kanyang ama na may malamig na titig. Adrian, alam mo ba kung ano ang kalat na ngayon sa buong bansa? Mariing tanong ni Don Ricardo. Umirap si Adrian at umiling. Wala iyon, pa. Isang walang kwentang driver lang ang gumawa ng eksena. Hindi dapat pinapalaki. Lalong tumalim ang tingin ng matanda. Walang kwenta? Ang isang taong tapat na nagsauli ng iyong wallet, tinawag mong walang kwenta? At ikaw na anak ko, na inaasahan kong magbibigay galang sa lahat, ikaw itong nagakalang tama na pagtawanan at sigawan siya? Sandaling natahimik si Adrian, pero agad ding nagdepensa. Pa, hindi mo naiintindihan. Kung hindi ako nag-ingat, baka ninakawan niya ako. Mabuti nang mahigpit kesa magpaloko. Umiling si Don Ricardo, halatang puno ng panghihinayang. Hindi ka ba marunong magpasalamat? Hindi mo ba nakikita kung paano bumagsak ang tiwala ng mga tao sa atin dahil sa ginawa mo? Pinindot niya ang intercom at pinatawag ang ilang empleyado na nasa lobby noong araw ng insidente. Pumasok si Liza kasama ang 2 pang staff na nakasaksi. Sabihin ninyo sa harap ng anak ko ang nakita nyo, utos ni Don Ricardo. Isa-isang nagsalita ang mga empleyado. Sir, malinaw po na hindi totoo ang sinasabi ni Sir Adrian. Ang taxi driver ay tahimik at magalang lang. Siya pa nga po ang nagmakaawa na tanggapin ang wallet. Dagdag pa ni Liza, Sir, wala po siyang ginawa kundi ang ibalik iyon. Wala po siyang masamang intensyon. Kung tutuusin, siya ang dapat pasalamatan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi makapaniwala na mismong mga empleyado niya ang magpapatunay laban sa kanya. Ngunit wala na siyang magawa. Ang ebidensya ay malinaw at ang mismong tatay niya ang nakikinig. Nanginginig sa galit si Don Ricardo habang nakatingin sa anak. Ikaw, Adrian, ay pinabayaan kong hawakan ng tiwala ng kumpanyang ito. Ngunit anong ginawa mo? Sinira mo ang pangalan natin sa publiko at higit sa lahat, pinahiya mo ang isang taong mas marangal pa kaysa sayo. Tumayo siya, mabigat ang hakbang papunta sa mesa ni Adrian at sa harap ng lahat ay mariing idineklara, mula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng Ricardo V. Holdings. Hindi ko kayang ipagkatiwala ang kumpanya sa isang taong hindi marunong gumalang. Napabagsak ang balikat ni Adrian, hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bigat ng kanyang pagkakamali. Wala na siyang posisyon, wala na siyang kapangyarihan, at higit sa lahat, nabasag ang imahe niyang inaakala niyang hindi matitinag. Habang pinapapunta ang security para kumpiskahin ang mga gamit ni Adrian, tuluyan nang kumalat ang balitang tinanggal siya sa kumpanya. Sa hallway, ramdam ng mga empleyado ang katarungan na matagal nilang hinintay. Marami ang lihim na napangiti, hindi dahil sa kasawian ng iba, kundi dahil sa wakas nakita nila ang hustisya laban sa isang taong matagal nang nangaapi. Sa kabilang banda, si Mang Ernesto ay wala pa ring kamalay-malay sa lahat ng nangyayari. Nasa kalsada pa rin siya, naghahanap buhay ng tahimik, ni hindi inaasahang ang kabutihan niyang ginawa ay naging dahilan para mabunyag ang tunay na ugali ng isang taong mataas ang tingin sa sarili. Hindi pa niya alam pero papalapit na ang araw na makikilala siya ng mas malalim ng mismong may-ari ng kumpanyang iyon at doon magsisimula ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Habang patuloy na kumakalat ang balitang tinanggal sa posisyon si Adrian, unti-unting nakarating kay Mang Ernesto ang epekto ng kanyang simpleng ginawa. Isang gabi, pauwi na siya mula sa biyahe, biglang tumawag ang kanyang anak. Tatay, ikaw po yung nasa TV. Pinapanood po namin ni nanay. May balita po tungkol sa inyo. Hindi siya makapaniwala. Pagkarating sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang pamilya na nakatutok sa telebisyon. Naroon ang ulat tungkol sa taxi driver na nagsauli ng wallet. Pinahiya,
pero ngayon ay tinuturing na bayani ng katapatan. Pinakita pa ang mga reaksyon ng mga tao, karamihan ay humahanga sa kanya. Sa isang sulok ng sala, napaupo si Mang Ernesto, hawak ang ulo at halos hindi alam ang mararamdaman. Hindi niya inisip kailanman na ang kanyang pangalan ay maririnig sa pambansang balita. Para sa kanya, ginawa lang niya ang dapat. Ngunit ngayon, ila ba ang buong bayan ay nagbibigay ng pagkilala? Sa mga sumunod na araw, hindi maikakaila ang mga pagbabagong dumarating. May ilang negosyante at grupo ng mga ordinaryong tao ang nagbigay ng tulong pinansyal sa kanyang pamilya. May isang foundation na nag-alok na sagutin ang tuition ng kanyang mga anak hanggang makatapos. May mga pasahero ring sumasakay sa kanyang taxi na pilit siyang binibigyan ng dagdag na bayad. Sinasabing inspirasyon sila sa kanyang ginawa. Nahihiya man, tinatanggap niya ito bilang biyaya. Sabay pangako na gagamitin ng tama para sa kanyang pamilya. Ang dati tangarap lang na makapag-ipon para sa kinabukasan ay unti-unti nang nagiging realidad. Hindi nagtagal, inimbitahan siya ng isang kilalang programa sa telebisyon para ikwento ang buong pangyayari. Nakasakay siya sa studio, nakasuot ng maayos na polo na binili ng kanyang asawa para sa espesyal na araw. Sa harap ng mga kamera, marahan niyang ikinuwento ang kanyang buhay. Paano siya nagsimula bilang taxi driver, ang mga sakripisyo niya para sa kanyang pamilya, at ang araw na nasangkot siya sa insidenteng iyon. Umanga ang host at ang mga manonood sa kanyang pagiging tapat at mapagpakumbaba. Hindi po ako bayani, mariin niyang sabi. Ako po'y isang simpleng tao lang. Ginawa ko lang po ang tama dahil iyon ang itinuro sa akin ng aking mga magulang. At iyon din ang gusto kong ipamana sa mga anak ko. Malakas na palakpakan ang sumunod. Maraming nanood at nagkomento online, sinasabing sana'y mas dumami pa ang mga taong kagaya niya. Habang si Mang Ernesto ay patuloy na inaangat ng taong bayan, si Adrian naman ay lalong lumulubog. Nawala na ang kanyang posisyon at marami ang umiwas sa kanya. May mga kliyente ng kumpanya ang naglabas ng pahayag na hindi na nila nais makipagtrabaho sa sinumang may kinalaman kay Adrian. Maging sa social media, sunod-sunod ang batikos sa kanya. Hindi lamang ito tungkol sa wallet, kundi pati na rin ang mga lumang kwento ng kawalang galang niya sa empleyado at kawalan ng malasakit sa kapwa. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nababalot ng kahihiyan. Ang dating mga taong bumabati at nakikipagkamay sa kanya ay ngayon ay umiwas ng tingin. At ang mga kaibigan niyang inaasahan ay unti-unti nang naglaho. Samantala, sa kanilang tahanan, unti-unting nararamdaman ni Mang Ernesto at ng kanyang pamilya ang ginhawang dulot ng pagkilala. Isang umaga, nagpasalamat ang kanyang panganay sa kanya. Tay, salamat po sa pagiging huwaran. Dahil sa inyo, lalo kong gustong magsikap at magtapos para makapagbigay ng karangalan sa ating pamilya. Napaluha siya sa sinabi ng anak. Hindi pera o bagay ang pinakamahalaga sa kanya, kundi ang nakitang inspirasyon ng kanyang mga anak. Para sa kanya, iyon ang pinakamalaking gantimpala. Hindi pa niya alam, ngunit may mas malaking pagbabago pang darating. Ang mismong may-ari ng kumpanyang Ricardo V. Holdings, si Don Ricardo, ay nagbabalak na makilala siya ng personal. Nais niyang makita ang taong nagpakita ng tapat na puso at naging dahilan ng pagbubunyag ng tunay na ugali ng kanyang anak. At sa paghaharap nilang iyon, magsisimula ang isang panibagong kabanata na higit pa sa anumang naisip ni Mang Ernesto. Ang simpleng taxi driver na gumawa ng tama ay magiging susi sa isang pagkakataon na magpapabago sa kanyang kapalaran at magpapatunay na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang umabot hanggang sa mga matataas na antas ng lipunan. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumaki ang usapan tungkol sa ginawang kabutihan ni Mang Ernesto. Ang mga balita sa radyo at telebisyon ay patuloy na binabanggit ang kanyang pangalan, at sa social media
ay libu-libong tao ang nagbibigay ng papuri sa kanya. May mga nag-aabot ng maliit na regalo kapag siya'y nakikita sa kalsada. May mga pasahero na pilit siyang kinakamayan bago bumaba ng taxi at may mga estudyanteng humihingi ng litrato. Habang patuloy na tumataas ang pagtingin ng publiko sa kanya, kabaligtaran naman ang nangyayari kay Adrian. Matapos siyang tanggalin sa posisyon, unti-unti na siyang naiwang mag-isa. Ang mga kasamahan niyang dati ay nakikisama sa kanya ay nagsimula ng umiwas. Ang ilang kaibigan na nakikinabang lang sa kanyang impluensya ay nawala na parang bula. Kahit sa social media, hindi siya nakaligtas. Saan man siya lumingon, may mga meme at batikos na sumasalubong. Ang dating kumpiyansa at kayabangan ay napalitan ng kaba at hiya. Sa bawat araw, ramdam niya ang bigat ng panghuhusga at ang pait ng pagkakahiwalay sa mundo na minsang inakala niyang hawak niya. Hindi lamang reputasyon ang naapektuhan ni Adrian. Ang ilang negosyo na kanyang pinamumunuan sa labas ng kumpanya ay isa-isang nagsara dahil sa kawalan ng kliyente. Ang mga negosyanteng dati ay nakikipagkamay sa kanya nang may ngiti ay hindi na tumatanggap ng kanyang tawag. Lalo siyang nabaon sa suliranin nang malaman niyang pati mismong pamilya niya ay napapahiya dahil sa kanyang ginawa. Ang kanyang ina ay hindi na halos makalabas ng bahay dahil sa mga mapanuyang tingin ng kapitbahay. Maging ang kanyang mga pinsan ay lumalayo upang hindi madamay. Samantala, si Don Ricardo, ang kanyang ama, ay hindi pa rin nakakausap ng masinsinan si Adrian mula nang tinanggal ito. Bagamat ama siya, nanindigan siya sa kanyang desisyon. Naniniwala siyang ang tunay na aral ay matututuhan lamang ng kanyang anak kung haharapin ito ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa loob-loob niya, mas nagnanais siyang makilala ng personal si Mang Ernesto, ang taong naging dahilan upang magising ang katotohanan. Para sa kanya, higit pa sa isang driver si Ernesto, isa itong patunay na ang dangal at kabutihan ay hindi nasusukat sa kayamanan o posisyon. Isang hapon, habang minamaneho ni Mang Ernesto ang kanyang taxi, may pasaherong sumakay na hindi niya kilala. Isang babae na nakabarong na may kasamang maletang malaki. Tahimik ito sa una, ngunit nang marinig ang pangalan niyang binanggit sa radyo ng driver ng jeep na nasa tapat nila, bigla itong tumingin sa kanya. "Kayo po ba si Mang Ernesto na nasa balita?" tanong nito. Bahagyang nahiya siya at tumango. "Ako po iyon, ma'am, pero simpleng driver lang po ako." Ngumiti ang babae. "Ako po si Melissa, assistant ng may-ari ng Ricardo V. Holdings. Gusto po sana kayong imbitahan ni Don Ricardo. Nais daw po niya kayong makilala ng personal." Nanlaki ang mata ni Mang Ernesto. Hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya alam kung paano tutugon. Sa isip niya, bakit siya pakikipagkita ng isang kilalang negosyante? Ano ba ang maaaring sabihin nito sa isang taong katulad niya? Ngunit hindi na siya nakatanggi. Ibinigay ni Melissa ang isang card na may nakasulat na oras at lugar ng pagkikita. Pag-uwi niya, ibinalita niya ito sa kanyang asawa. Hindi rin makapaniwala ang kanyang pamilya. Ang mga anak niya ay natuwa, lalo na at alam nilang malaking tao si Don Ricardo. "Tay, baka bigyan kanya ng trabaho sa kumpanya nila," sabi ng panganay. Ngunit pinayapa niya ang kanilang damdamin. "Huwag tayong umasa. Masaya na ako na maipakilala lang sa kanya. Kahit papaano, pagkakataon itong pasalamatan siya sa pagpapalaki ng kanyang anak. Kahit hindi naging maganda ang kinalabasan." Sa kabilang dako, dumaranas ng matinding paghihirap si Adrian. Habang kumakain mag-isa sa maliit na kainan, naririnig niya ang mga tao sa paligid na pinag-uusapan ang kanyang pangalan. Para siyang pinapako sa krus sa tuwing mababanggit ang insidente. Minsan, may lalapit pa at tatawagin siyang ang taong nanigaw sa taxi driver. Bawat salita ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang pagmamataas. Sa loob-loob niya,
Nagsisisi man siya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang ama o ang taong pinag-initan niya noon. Ang dating makapangyarihan at aroganteng Adrian ay ngayoy isang nilalang na halos walang direksyon. Habang ang kanyang mundo ay patuloy na bumabagsak, si Mang Ernesto naman ay papalapit na sa isang malaking yugto ng kanyang buhay, ang araw na makakaharap niya si Don Ricardo. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit ang tiyak, magsisimula na ang mas malinaw na balangkas ng kanyang kapalaran. At sa pagitan ng pagbagsak ng mayabang at pag-angat ng tapat, mas lalo pang lalalim ang kwento ng katarungan at kabutihang hindi kailanman mawawala. Dumating ang araw ng imbitasyon. Maagang nagbihis si Mang Ernesto, nakasuot ng puting polo at maayos na pantalon na ipinaglaba pa ng kanyang asawa kagabi. Bagamat kinakabahan, pinilit niyang maging kalmado. Sinabi niya sa sarili na wala siyang dapat ikahiya dahil wala naman siyang ginawang masama. Sumakay siya ng jeep papuntang Makati at mula roon ay naglakad patungo sa gusali ng Ricardo V. Holdings. Habang nakatingala sa napakataas na building, hindi niya maiwasang malula. Pangkaraniwang tao lang ako, bulong niya. Pero heto ako tinatawag ng mismong may-ari. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng receptionist na agad tumawag sa itaas. Maya-maya, bumaba si Melissa, ang assistant ni Don Ricardo. Mang Ernesto, ako po si Melissa. Halika po, hinihintay na kayo ng boss ko. Pinangunahan siya nito papunta sa elevator. Sa bawat dingdong ng palapag na kanilang tinatahak, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib. Sa wakas, bumukas ang pinto sa pinakataas na palapag at sinalubong siya ng maluwang at marangyang opisina. Naroon si Don Ricardo, nakaupo sa isang mahabang mesa, nakasuot ng simpleng barong. Tumayo ito at ngumiti nang makita siya. Kayo pala si Mang Ernesto. Malugod na bati ni Don Ricardo. Matagal ko nang gustong makilala ang taong nagpakita ng tapat na puso. Bahagyang yumuko si Mang Ernesto, halos hindi makatingin ng diretsyo. Sir, wala po akong espesyal na ginawa. Gusto ko lang po na maibalik ang hindi akin. Napangiti si Don Ricardo at tinapik ang balikat niya. Iyan mismo ang espesyal, iho. Sa panahon ngayon, kakaunti na ang handang magsauli ng bagay na maaari sanang gamitin para sa sariling kapakinabangan. At higit pa roon, tiniis niyo pa ang kahihiyan at pang-aalipusta. Hindi madaling manatiling tahimik sa ganoong sitwasyon. Inalok siya ng upuan at nagsimula silang mag-usap. Tinanong ni Don Ricardo ang kanyang buhay, kung gaano na siya katagal nagmamaneho, at kung ano ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ikinwento ni Mang Ernesto ang kanyang araw-araw, ang mga anak niyang nagsusumikap sa pag-aaral, at ang kanyang asawa na walang sawang sumusuporta sa kanya. Habang nakikinig, hindi maiwasan ni Don Ricardo na mapaluha. Alam niyo, Mang Ernesto, napahiya ako hindi lang sa ginawa ng aking anak, kundi sa sarili kong kakulangan. Pinabayaang lumaki siya nang hindi natututo ng tunay na halaga ng respeto at pasasalamat. Tahimik lang na nakikinig si Mang Ernesto, hindi alam kung ano ang isasagot. Ngunit nagpatuloy si Don Ricardo. Bilang pasasalamat, nais kong tulungan kayo. Hindi ko ito tinitingnan bilang bayad, kundi bilang pagkilala sa kabutihang ipinakita nyo. Mayroon kaming bagong programa sa kumpanya na tumutulong sa mga driver at transport service. Nais ko kayong gawing konsultant para kayo ang magsilbing tagapayo sa aming mga plano. Kilala kayo ng mga kapwa ninyo tsuper at alam nyo ang mga pangangailangan nila. Kayo ang tamang tao para rito. Halos hindi makapagsalita si Mang Ernesto. Para sa kanya, isang malaking oportunidad diyon. Ngunit kasabay ng tuwa ay kaba. Sir, baka po hindi ko kayanin. Wala po akong pinag-aralan sa negosyo. Simpleng driver lang po ako. Mumiti si Don Ricardo. Hindi ko kailangan ng taong maraming diploma. Ang kailangan ko ay taong may dangal at malasakit. At iyon ay nakita ko sa inyo.
Sa puntong iyon, ramdam ni Mang Ernesto ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya inisip kailanman na may makakakita ng kanyang maliit na kabutihan at bibigyan siya ng ganitong pagkakataon. Nagpasalamat siya kay Don Ricardo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung iyon po ang makakatulong, gagawin ko po ang aking makakaya. Samantala, sa labas ng gusali, patuloy na binabantayan ng media ang issue ni Adrian. Habang papataas ang tingin ng mga tao kay Mang Ernesto, lalo namang bumabagsak si Adrian. Ngunit para kay Don Ricardo, hindi iyon ang mahalaga sa sandaling ito. Ang mas mahalaga ay natagpuan niya sa katauhan ng isang simpleng taxi driver ang paalala na ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso, hindi sa dami ng pera o taas ng posisyon. Pag-uwi ni Mang Ernesto ng gabing iyon, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Ikinuwento niya ang naging pag-uusap at halos hindi makapaniwala ang kanyang asawa at mga anak. "Tay, konsultant sa malaking kumpanya?" Tanong ng kanyang panganay na may halong tuwa at pagtataka. Tumango siya at ngumiti. "Oo anak, hindi ko man alam kung ano ang naghihintay, pero alam kong ito'y biyaya ng Diyos at simula ng bagong kabanata para sa atin." At sa katahimikan ng kanilang hapagkainan, sabay-sabay silang nagpasalamat. Ang simpleng kabutihan na inaakala niyang mawawala lang sa hangin ay bumalik ng daang beses. Dala ang pag-asa at kinabukasan na hindi niya aalaing maaabot. Lumipas ang ilang araw matapos ang mainit na usapan ni Don Ricardo at Mang Ernesto. Habang unti-unting nagiging pamilyar sa kanya ang bagong papel bilang konsultant, nagsimula ring kumalat ang balita na ang mismong may-ari ng Ricardo V. Holdings ay nakialam na sa isyong kinasangkutan ng kanyang anak. Ang mga tao sa kumpanya ay nagtatanong kung bakit biglang nawala si Adrian at kung bakit hindi na ito pumapasok. Sa isang pahayag na inilabas ng kumpanya, malinaw na sinabi ni Don Ricardo na ang kanilang mga prinsipyo ay nakabatay sa respeto at kabutihan at hindi sila magtitiis sa sinumang lumalabag dito, kahit pa sariling dugo. Ang balitang iyon ay lalong nagpaingay sa publiko. Maraming namangha at humanga sa tapang ng may-ari na panindigan ang tama kahit laban sa sariling anak. Para sa kanila, isang makapangyarihang aral ito na nagpapakita na walang sino man ang nakatataas sa batas ng respeto at tamang asal. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, dama ni Mang Ernesto ang bigat ng sitwasyon. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon at lalo siyang nabigla nang malaman na mismong si Don Ricardo ay gustong ipaliwanag ang lahat sa kanya. Isang hapon, muling ipinatawag si Mang Ernesto sa opisina ng kumpanya. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Don Ricardo na mas seryoso ay sa noong una silang nagkita. "Mang Ernesto," panimula niya, "siguro nabalitaan niyo na ang nangyari kay Adrian. Gusto ko lang ipaalam ng direkta, ako mismo ang nagpasya na alisin siya sa kumpanya. Alam kong masakit iyon para sa isang ama, ngunit mas masakit ang makita na hindi ko siya naituro ng tama." Tahimik na nakinig si Mang Ernesto. Ramdam niya ang lungkot sa boses ng matanda. Sa kabila ng galit at pagkadismaya nito sa anak, dama rin ang lungkot ng isang magulang na nabigo. "Sir," mahinahon niyang sagot, "bilang magulang, naiintindihan ko po ang bigat ng inyong desisyon. Hindi ko man alam ang lahat ng pinagdadaanan ninyo. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat para sa anak ninyo. Baka po dumating ang araw na matuto siya sa nangyari." Saglit na natahimik si Don Ricardo bago tuluyang napabuntong hininga. "Sana nga, Mang Ernesto. Sana nga." Dito na nagsimula ang isang di inaasahang pag-uusap tungkol sa kanilang buhay. Ikinuwento ni Don Ricardo kung paano siya nagsimula mula sa maliit na negosyo hanggang sa lumaki ito bilang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Sa gitna ng kanyang pagsusumikap, umamin siyang naging abala siya at hindi na nabigyan ng sapat na panahon si Adrian.
Siguro'y doon siya lumaki na iniisip na ang kapangyarihan at pera ang sukatan ng lahat. At iyon ang pinakamalaking pagkukulang ko. Napatango si Mang Ernesto. Sir, totoo pong mahalaga ang pera. Pero mas mahalaga po ang aral na natuturo natin sa mga anak. Kung minsan, ang simpleng halimbawa ng pagiging tapat at marangal ay mas matimbang kaysa anumang kayamanan. Napangiti si Don Ricardo sa mga salitang iyon. Para bang naramdaman niyang si Mang Ernesto na isang simpleng taxi driver ang siyang nagbigay sa kanya ng paalala sa tunay na halaga ng pagiging magulang. Samantala, sa labas ng opisina, lalong lumalaki ang ingay ng publiko. May mga rally ng mga empleyado at grupo ng kabataan na humahanga kay Mang Ernesto. Gumagawa sila ng mga poster na nagsasabing katapatan ang tunay na yaman at saludo kay Mang Ernesto. Hindi inaasahan ni Mang Ernesto na aabot sa ganitong lawak ang epekto ng kanyang ginawa. Ngunit para kay Don Ricardo, malinaw na ang lahat. Ang simpleng taxi driver na ito ay hindi lang basta nagsauli ng wallet, kundi nagsilbing salamin upang makita ang pagkukulang ng kanyang pamilya. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, tumayo si Don Ricardo at mahigpit na kinamayan si Mang Ernesto. Mula ngayon, hindi ka na basta consultant lamang. Isa kang kaibigan ng pamilya ko at hinding-hindi kita kakalimutan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Ernesto ang bigat ng kabutihang bumabalik sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, naalala niya ang gabing umuwi siya na halos lumuha sa sakit ng hiya. Ngayon, narito siya. Kinakausap at kinikilala ng mismong may-ari ng kumpanyang iyon. Sa mga darating na araw, magsisimula nang makita ng lahat ang malinaw na pag-angat ni Mang Ernesto, habang si Adrian ay patuloy na magbabayad sa bigat ng kanyang kayabangan. At sa likod ng lahat ng ito, unti-unti ring nakikita ng lipunan na minsan ang pinakamaliit na kabutihan ay siyang pinakamalakas na puwersang kayang magpabago sa buhay ng marami. Makalipas ang ilang linggo, muling ipinatawag si Mang Ernesto sa opisina ni Don Ricardo. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay mas seryoso ang dahilan. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng matandang negosyante na nakatingin ng diretso sa kanya. Mang Ernesto, panimula ni Don Ricardo, gusto ko sanang malinaw na ipaliwanag ang mga nangyari sa aming kumpanya. Marahil ay nabalitaan mo na kung bakit tuluyang nawala si Adrian sa kanyang posisyon. Ngayon, nais kong ipakita sa iyo kung paano ko haharapin ang lahat. Pinaupo siya sa isang malapad na mesa na puno ng mga dokumento. Doon nakalagay ang mga plano ng kumpanya at ang mga bagong programa para sa kanilang transport service. Ngunit bago pa man ipaliwanag iyon, tinawag ni Don Ricardo ang kanyang anak. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian, halatang hirap makaharap si Mang Ernesto. Hindi na siya nakasuot ng magarang suit. Simple na lang ang kanyang kasuotan at nakatungo ang ulo. Pa, mahinang sambit nito. Hindi ko alam kung paano haharapin si Mang Ernesto. Alam kong nagkamali ako. Tahimik lamang si Mang Ernesto. Pinagmamasdan ang binata. Nakita niya ang pagbabago sa anyo nito. Hindi na ang aroganteng taong sumigaw sa kanya noon sa labi. Ang kahihiyan at kabiguan ay malinaw na nakaukit sa mukha ni Adrian. Saka nagsalita si Don Ricardo. Anak, hindi ko ipapatawad agad ang mga ginawa mo, pero nais kong matutunan mong humarap at umamin. Hindi sapat na sabihin mong nagsisisi ka, kailangan mong ipakita iyon. Tumango si Adrian at lumapit kay Mang Ernesto. Mang Ernesto, humihingi ako ng tawad. Mali ako sa lahat ng ginawa ko. Tinuring kitang mababa, pinahiya kita at binintangan. Ngayon ko lang naintindihan na ikaw ang naging dahilan para makita ko kung gaano ako naging bulag sa ugali ko.
Nagbuntong hininga si Mang Ernesto. Sa kanyang puso, wala siyang galit. Ang totoo, mas nakaramdam siya ng awa. Adrian, mahinahon niyang sagot. Hindi ko kailanmang hiniling na mangyari ang lahat ng ito. Ang gusto ko lang noon ay maibalik ang gamit mo at makauwi ng tahimik. Pero nangyari na ang nangyari. Ang mahalaga ngayon ay matutunan mong pahalagahan ang tao gaano man siya kaliit sa paningin mo. Lahat tayo'y pantay-pantay. Natahimik ang silid. Nanlaki ang mata ni Mang Ernesto. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya o hindi. Ngunit ramdam niya ang bigat ng tiwala na ibinibigay sa kanya. Sir, napakalaki pong responsibilidad niyan. Pero kung sa tingin niyo'y makakatulong ako, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Tumayo si Don Ricardo at iniabot ang kamay niya. Hindi ka na simpleng consultant, Mang Ernesto. Mula ngayon, isa ka ng opisyal na bahagi ng aming kumpanya. Sa sandaling iyon, ramdam ni Mang Ernesto ang pagbabago ng kanyang kapalaran. Ang dating taxi driver na humaharap araw-araw sa init at trapiko ay ngayoy nakaupo sa mesa ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Adrian na tahimik na nakayuko. Hindi man agad mababago ang lahat, alam niyang ang kabiguan ng binata ay magiging aral na magtutulak dito na magsimulang muli. Para kay Mang Ernesto, iyon na ang sapat na hustisya. Ang totoo, hindi siya naghahanap ng gantimpala o paghihiganti. Ang tanging hiling niya ay ang maging mabuting halimbawa para sa kanyang mga anak. At ngayon, iyon mismo ang nakikita sa kanya ng buong lipunan. Sa kanyang pag-uwi ng gabing iyon, bitbit niya ang balitang ibinalita niya sa kanyang pamilya. Masaya ang kanyang asawa at mga anak, hindi makapaniwala sa pagbabagong dumating. Tay, sabi ng bunso niyang anak, hindi ka na lang taxi driver. Inspirasyon ka na rin ng buong bansa. Ngumiti si Mang Ernesto, pinisil ang kamay ng kanyang asawa at tumingin sa kanyang mga anak. Hindi mahalaga kung anong tawag nila sa akin. Ang mahalaga, nanatili tayong tapat at marangal. Yon ang tunay na kayamanan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na langit, ramdam niyang nagsisimula na ang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto na hatid ng isang maliit, ngunit tapat na desisyon na nagbago ng lahat. Mabilis lumaganap ang balita tungkol sa bagong papel ni Mang Ernesto sa Ricardo V. Holdings. Ang mga pahayagan at programang pang-telebisyon ay naglabas ng artikulo tungkol sa dating taxi driver na ngayon ay bahagi na ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Marami ang humanga, hindi lamang sa kanyang pagiging tapat, kundi pati na rin sa pagpapakita na walang imposible kung ang isang tao ay may dangal at malasakit. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon, lalo na para sa mga ordinaryong manggagawa na madalas hindi napapansin. Samantala, si Adrian ay patuloy na nahaharap sa bigat ng kanyang pagbagsak. Hindi na siya pinapayagan ng ama na makialam sa kumpanya at kahit saan siya magpunta ay daladala ang kanyang reputasyon bilang taong umalipusta sa isang taxi driver. Maraming kaibigan ang lumayo at ang mga dati niyang kasamahan ay halos wala ng respeto. Ang tanging natitira sa kanya ngayon ay ang panahon upang magnilay at pag-isipan ang lahat ng kanyang nagawa. Minsan ay nakaupo siya sa loob ng kanilang bahay, nakatingin sa mga lumang larawan kung saan nakasama niya ang kanyang pamilya sa masasayang okasyon. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang kayabangan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya kung gaano siya nagkulang, hindi lamang bilang empleyado, kundi bilang anak at bilang tao. Habang siya ay nagdurusa sa kahihiyan, lalo namang lumalago ang tiwala kay Mang Ernesto sa loob ng kumpanya. Sa kanyang unang linggo bilang opisyal na bahagi ng Ricardo V. Holdings, nag-ikot siya upang makausap ang mga ordinaryong empleyado, mga driver,
janitor at utility staff. Nagulat ang lahat dahil sa halip na manatili sa loob ng opisina, pinili niyang makipagkwentuhan at makinig sa kanilang hinaing. Marami ang nagsabi ng mga problema sa kanilang trabaho at buong puso niya itong tinanggap at iniulat kay Don Ricardo. Nakita ng mga tao na hindi siya gaya ng karaniwang opisyal na malayo sa kanila. Isa siyang taong nakakaintindi dahil naranasan niya mismo ang hirap ng kanilang trabaho. Hindi nagtagal, nagsimula nang ipatupad ang mga pagbabago sa kumpanya. Nagkaroon ng mas maayos na pasilidad para sa mga driver at staff, may dagdag na benepisyo at binigyang halaga ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Ang mga empleyado ay nakaramdam ng kakaibang sigla sapagkat sa wakas ay mayroong isang tinig na kumakatawan sa kanila. Sa bawat pagpupulong, binabanggit ni Don Ricardo na ang mga mungkahing ito ay galing kay Mang Ernesto. Lalong tumibay ang respeto ng mga tao sa kanya at unti-unti nabuo ang imahe niya bilang isang huwaran ng katapatan at malasakit. Sa isang espesyal na pagtitipon ng kumpanya, ipinakilala si Mang Ernesto sa harap ng lahat ng empleyado at ilang kilalang personalidad sa negosyo. Tumayo siya sa entablado, medyo kinakabahan, ngunit matatag ang kanyang tinig nang magsalita. Ako po'y isang simpleng tao. Nagkataon lang na dumating ang isang pagkakataon kung saan pinili kong gawin ang tama. Hindi ko inasahan ang lahat ng ito, pero may aral akong gustong ipamana sa inyo. Ito po iyon, huwag nating maliitin ang kabutihan. Gaano man ito kaliit. Sapagkat ang kabutihang iyon, kapag pinagsama-sama, ay may kakayahang magbago ng buhay at ng lipunan. Nagpalakpakan ang buong bulwagan at marami ang napaluha sa kanyang mga salita. Ngunit sa labas ng tagumpay na iyon, nanatiling mabigat ang kalooban ni Adrian. Pinili niyang lumayo muna dahil alam niyang hindi siya makakaharap ng diretsyo sa mga taong kanyang nasaktan. Ngunit sa bawat araw ng kanyang pananahimik, lalo niyang nauunawaan ang kahulugan ng kabutihang ginawa ni Mang Ernesto. Nais niyang makabawi ngunit alam niyang hindi iyon mangyayari kung hindi siya magsisimula sa sarili niyang pagbabago. Sa mga sandaling iyon, malinaw na ang kapalaran ng bawat isa ay lumalabas na. Si Adrian nahulog mula sa mataas na pedestal at ngayon ay natututo sa sakit ng kanyang kabiguan. Si Mang Ernesto naman, mula sa pagiging isang simpleng taxi driver, ay ngayon ay ginagalang hindi lamang ng isang kumpanya kundi ng buong lipunan. At si Don Ricardo, na minsang nabigo bilang ama, ay muling nakatagpo ng pag-asa dahil sa isang taong nagpamulat sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi ang negosyo, kundi ang tamang asal at paggalang sa kapwa. Ang lahat ng ito ay nagsimula lamang sa isang naiwan na wallet. Ngunit sa pag-ikot ng tadhana, ang maliit na pangyayaring iyon ay naging dahilan upang bumukas ang mata ng marami at magpatunay na ang kabutihan, gaano man kasimple, ay may kapangyarihang magpabago ng mundo. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nakilala si Mang Ernesto bilang simbolo ng katapatan at kabutihan. Hindi lamang sa loob ng Ricardo V. Holdings kundi maging sa buong lipunan ay pinag-uusapan ang kanyang kwento. May mga eskwelahang nag-imbita sa kanya upang magsalita sa mga kabataan tungkol sa halaga ng pagiging tapat. May mga organisasyong nagtatalaga sa kanya bilang huwarang manggagawa. Sa bawat pagkakataon, lagi niyang inuulit ang simpleng aral. Ang kabutihan ay hindi kailanman maluluma at ang paggalang sa kapwa ay hindi nasusukat sa pera o posisyon. Samantala, si Adrian ay patuloy na nakikipaglaban sa anino ng kanyang nakaraan. Sa mga unang buwan ay halos hindi siya makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan. Ngunit kalaunan ay napilitang harapin ang buhay nang wala ang dating kapangyarihan. Naghanap siya ng maliit na trabaho, tinatanggap ang kung anong meron, at sa bawat araw na kanyang pinagdadaanan,
natututo siyang magpakumbaba. Hindi na siya nakikita sa mga mamahaling lugar o magagarang sasakyan. Sa halip, naglalakad siya sa kalye na walang nakakakilala sa kanya at doon niya unti-unting natutunan ang kahulugan ng sipag at sakripisyo. Sa kabilang banda, lalo pang sumigla ang kumpanya sa mga programang ipinatupad ni Mang Ernesto. Ang mga driver at staff na dati ay halos hindi napapansin ay ngayoy may boses na at natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Dumami ang mga kliyente at ang Ricardo V. Holdings ay lalong nakilala bilang kumpanyang hindi lang negosyo ang iniintindi, kundi pati ang kapakanan ng mga tao. Sa bawat pulong, si Don Ricardo ay laging ipinagmamalaki si Mang Ernesto, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang kaibigan at halimbawa ng tunay na integridad. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at tagumpay, nanatiling simple ang pamumuhay ni Mang Ernesto. Umuwi pa rin siya gabi-gabi sa kanyang pamilya, kumakain ng sabay-sabay sa kanilang maliit na hapag, at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga anak tungkol sa kanilang araw. Masaya siyang nakikitang ang kanyang panganay ay nakapagtatapos na ng kolehiyo at ang bunso ay patuloy na nagsusumikap sa paaralan. Para sa kanya, iyon ang tunay na gantimpala, ang makita ang kanyang pamilya na mas ligtas at maayos ang kinabukasan. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain, tahimik na nagsalita ang kanyang asawa. Ernesto, naaalala mo ba noong halos wala tayong makain at iniisip mo kung paano makakaraos? Tingnan mo tayo ngayon. Hindi tayo nagkulang at higit pa sa lahat, pinatunayan mong tama ang paniniwala mo na kapag mabuti ang ginawa mo, babalik din ito sa'yo. Napangiti siya at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Kayo ang lakas ko at kayo ang dahilan kung bakit ako nagpursige. Sa labas ng kanilang tahanan, tahimik na nakatanaw ang kanyang mga anak sa kanilang magulang. Sa mga mata ng mga bata, ang kanilang ama ay hindi lamang isang taxi driver o isang empleyado ng isang malaking kumpanya. Siya ay isang huwaran ng tapang, kabutihan at katapatan. At sa kanilang puso, alam nila na dala nila ang aral na iyon saan man sila mapunta. Sa huli, ang kwento ni Mang Ernesto ay nagsilbing paalala sa lahat na ang maliit na kabutihang ginawa ng tapat ay maaaring magdulot ng pagbabago hindi lamang sa sarili kundi pati sa lipunan. Si Adrian, na minsang biktima ng sariling kayabangan, ay natutong magsimula muli sa mas mababang antas ng buhay. Si Don Ricardo, na minsang nagkulang bilang ama, ay muling nagkaroon ng pag-asa dahil sa aral na hatid ng isang taong hindi niya inaasahang magiging guro. At si Mang Ernesto, ang dating simpleng taxi driver, ay nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng malinis na puso. Sa katahimikan ng kanilang hapagkainan, habang sabay-sabay silang nagdarasal ng pasasalamat, dama nilang lahat na ang kwento ay nagkaroon ng hustisya at masayang wakas. Ang kabutihan ay nanaig, at ang puntrabida ay tumanggap ng kanyang kapalaran. At sa paglipas ng panahon, mananatiling buhay sa alaala ng mga tao ang aral na iniwan ni Mang Ernesto, na sa bawat simpleng desisyon na piliin ang tama, may pag-asang mas magiging makatao ang mundong ating ginagalawan.